Makakausap natin ngayon si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma. Magandang gabi, Ms. Corina. Magandang gabi sa lahat ng inyong taga-subaybay. Opo, ano po ang inyong reaksyon o ang pangkalahatang reaksyon po ng departamento na pagkatapos po ng nangyari dito po sa Tacloban ay sinundan na naman kaagad ng ganun ding pangyayari sa Zamboanga naman. Nung mangyari yung sa Tacloban, ano po ba ang ginawang mga pagbabago sa pagpapalakad ng seguridad ng lahat ng eskwelahan sa bansa? Una-una sa lahat, Ms. Corina, ang buong Departamento ng Edukasyon ay nakikibahagi sa pagdadalamhati sa pangyayaring ito sa Ateneo de Zamboanga. At sa ngalan ng ating kalihim, Secretary Sani, ay lubos po kaming makikipagtulungan kung ano man ho ang kailangan na suporta na mangyari o kailangan gawin para ho sa insidenteng ito. So simula po dun sa Tacloban natin, Ms. Corina, marami po dito sa mga hakbang natin. Number one, yung pagpapalakas at pagpapatuloy na mapalakas natin yung physical aspects of our security measures. So if you remember, even prior to Tacloban, Ms. Corina, nag-issue na po tayo ng isang pulisiya na kung saan dapat masiguro ng lahat ng eskwelahan natin na primordial yung ating pong school security. Kabilang na ho rito yung pagsisiguro na meron pong nakatalagang mga gwardiya or kung hindi man ho gwardiya na katulad nung nakikita natin ng mga blue guard, ay at least mga watchmen po na tinatawag natin or mga tanod. Pangalawa ho, yung paggamit ng metal detectors sa ating mga paaralan, yung bug search na ginagawa po ng ating mga schools ngayon, at yung pong paglalagay ng mga CCTV. Bagamat talagang sa dami po ng eskwelahan natin at sa laki po ng pangangailangan, hindi po kaagad natin matutugunan ng 100%. So we are exerting all efforts to respond and to be able to address itong mga requirements natin. Ano po, saan Pangalawa, po? Ms. Corina, Yes. yung hindi lang yung... Sige po, go ahead. I was going to ask, ano po ba ang bottleneck? Ano po ba ang problema kung bakit hindi po mapagsabay-sabay na agad ang yung directive from the department na lahat po ng mga eskwelahan, kailangan po talaga may security measures na mas matindi mula po nung Tacloban, nakailang buwan na rin, at ngayon, sabi nga po ninyo, meron ng mga stricter security measures in some schools. Exactly how many schools have complied? Is this a directive? In which case, bakit hindi po lahat makapag-comply? Hindi po lahat kasi MOE lang po ang ginagamit natin para tugunan ito. Hindi po lahat ng schools natin would have that kind or enough. At dito po natin nakita na yung mga government units. So kasama na po ito, Ms. Corina, doon sa magiging hakbangin natin, lalong-lalo na ngayong padating yung ating budget deliberation. Aasa kami at umaasa po kami sa tulong ng ating Kongreso na mabigyan ng karagdagang pondo itong mga pangangailangan natin for heightened security measures natin sa mga schools. So meaning a university like Ateneo cannot afford stricter security measures mula nung mangyari ang Tacloban? Well, we cannot speak of, Ms. Corina, for the private schools, alam natin na yung mga private schools would have that capacity para maglagay ng kanilang mga security guards, CCTV, and even metal detectors. So it's just unfortunate that for the Ateneo de Zamboanga University case, in spite probably of the heightened security measures ng eskwelahan, ay nakalusot pa rin itong perpetrator. So, but for the public school, definitely,
That's one of the challenges talaga, Ms. Corina, yung ating pong pondo. Ano po ang, okay, from here on, ano na po ang, magkakaroon po ba ng bagong memorandum mula po sa DepEd na dapat sakop na po lahat ng mga eskwelahan sa bansa? Doon po sa ating memo, palagi naman ho yan na bagamat primordial po yung public school, we also encourage our private schools to enforce or to implement yung ating policy. But again, we take it upon the management of the private schools kung hanggang saan po yung kakayanan nila to comply with our policy. So hindi na po kailangan maglabas ng panibago, in place at in effect po yung ating polisiya tungkol po sa pagpapahigpit at pagpapaigting ng security ng ating mga eskwelahan. Okay, so I guess kung wala pong magagawa sa about the private schools, ano na lang po ang mensahe natin sa mga magulang at estudyante? Well, Miss Corina, palagi po namin sinasabi, no, bagamat ang ating po mga estudyante ay nasa pangangalaga ng ating mga paaralan habang sila ay nasa loob nito, papel na ginagampanan ng mga pamilya, ng mga magulang. So marami na po tayong nakita dito sa mga recent cases natin of school violence po natin. Marami po dito ay may pinanggagalingan, no, at karamihan dito ay may pamilya. So bukod po doon sa security measures na nabanggit ko, Miss Corina, double effort din po ang DepEd ngayon on really addressing mental health issue and bullying. Dahil baka naniniwala rin tayo na baka ito ay ilan din sa mga ugat, no, nitong mga violence na ito. So for our parents, no, yung mga magulang natin, magtulungan po tayo. Importante po na natatanong natin ang ating mga anak, kausap natin, namomonitor po natin kung anong ginagawa nila. Lalong-lalo na po yung kanilang activities na online, no. So ito po isang bagay na gusto talaga nating ma-address because we would like to address the influence that triggers the intention, the motivation, the behavior, and the act itself, no, ng mga estudyante natin. Huli na lamang po, baka po pwedeng mapag-isipan na mayroong kurso tungkol sa social media as early as grade school or high school. Yan po ipinanukala na rin ng ilang mga parent groups. Ano Yeah. po? Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.